Kumusta mahal kong kaibigan, aking pamilya sa paglalakbay ng buhay? Ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang bagay na bihirang-bihira nating pag-usapan, isang bagay na maaaring bumago sa paraan ng iyong pagtingin sa mga pagsubok, sa mga tukso, at maging sa sarili mong halaga. Narinig mo na ba ang lihim na dialogo sa pagitan ng kataas-taasang lumikha at ng pinakamadilim na puwersa, ang dialogo na naganap bago pa man tayo isilang, at patuloy na humuhubog sa ating mundo? Unang-una, nais kong maramdaman mo ang isang malalim na katotohanan ngayon, hindi ka nag-iisa sa iyong mga pakikibaka. Hindi aksidente ang bawat pagdududa, bawat takot, bawat tukso na iyong nararanasan. Ang mga ito ay bahagi ng isang mas malaking kwento, isang banal na disenyo na ang layunin ay palakasin ka, hubugin ka, at ihatid ka sa pinakamataas mong potensyal. Kaya kung nararamdaman mo na may mas malalim na kahulugan sa mga nangyayari sa iyo, kung ang iyong puso ay naghahanap ng kasagutan na higit pa sa nakikita, kung ito ay tumatagos sa iyong puso, alam kong para sa iyo ang mensaheng ito. Patuloy kang makinig dahil mayroon akong ibubunyag na magpapabago sa iyong pananaw, magbibigay sa iyo ng kapangyarihan na harapin ang anumang hamon, at makikita mo na ang iyong buhay ay mayroong napakagandang layunin na ginawa ng Diyos. Maraming beses, pakiramdam natin ay nag-isa tayo sa ating mga laban. Pakiramdam natin, tayo lang ang nakakaranas ng ganitong bigat, ng ganitong pagdududa. Isipin mo ang isang oras na tila ba lahat ng iyong pinaniniwalaan ay ginagambala, na tila ba may isang tinig na bumubulong sa iyo na hindi ka sapat, na wala kang pag-asa. Sino ang tinig na yon? Saan ito nanggagaling? At bakit tila ba napakalakas nito minsan? Ang mga katanungang ito ang magdadala sa atin sa gitna ng lihim na dialogo na ito. Bago pa man likhain ang tao, bago pa man magkaroon ng lupa, ng mga bituin, ng kalawakan, mayroon ng isang konseho sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga anghel. At doon, nagkaroon ng isang usapan na hindi gaanong binabanggit, isang dialogo na kung susuriin natin ay napakalalim ang kahulugan para sa ating pag-iral. Ang Diyos, sa kanyang walang hanggang karunungan at pag-ibig, ay nagpasya na lumikha ng isang bagong nilalang, ang tao, na kanyang gagawin sa kanyang wangis. Bibigyan niya ang taong ito ng malayang kalooban, ng kakayahang pumili, at ng potensyal na maging kanyang katuwang sa pagpapalaganap ng kabutihan. Ngunit may isang nilalang, isang anghel ng liwanag noon, na kilala natin ngayon bilang si Iblis, na hindi sumang-ayon. Ang kanyang pagmamataas ay nagbulong sa kanya na mas mahusay siya, mas mataas siya, kaysa sa nilalang nagawa sa putik. At dito nagsimula ang dialogo. Hindi ito isang dialogo ng pagpantay-pantay, kundi isang dialogo ng pagpapakita ng Diyos ng kanyang ganap na kapangyarihan at karunungan, at ang pagtatangka ni Iblis na hamunin iyon. Nais ni Iblis na patunayan na ang tao ay hindi karapat-dapat, na ang malayang kalooban ay magiging dahilan ng kanyang pagkahulog. At sa paraang hindi natin lubos na nauunawaan, pinayagan ng Diyos ang isang hamon. Hindi dahil sa hindi niya kayang pigilan, kundi dahil sa isang mas mataas na layunin. Ang hamong ito ay hindi tungkol sa pagpapababa sa Diyos, kundi tungkol sa pagpapataas sa atin. Pinayagan ng Diyos si Iblis na subukan, na tuksuhin, na bulungan ang mga tao, hindi para tayo ay mawasak, kundi para tayo ay lalo pang lumago, lalo pang lumakas, at lalo pang magmahal. Ito ang pinakamalaking lihim na bihirang-bihira nating pinag-uusapan. Ang desisyong ito ng Diyos ay hindi isang pagkakamali. Ito ay isang masterpiece ng karunungan. Ito ang nagbigay sa atin ng kakayahang piliin ang kabutihan hindi dahil sa wala tayong ibang opsyon, kundi dahil ay ating sariling kalooban. At ito ang nagbigay sa atin ng pagkakataong patunayan, hindi sa Diyos na alam na ang lahat, kundi sa ating sarili, na kaya nating lampasan ang anumang tukso, na kaya nating bumangon mula sa anumang pagkadapa, at na ang ating diwa ay mas malakas kaysa sa anumang kadiliman. Isipin ang isang hardin, napakaganda, napakabango, na kung saan ay mayroong isang puno ng kaalaman. Ito ay perpekto. At doon nagsimula ang unang laban sa pagitan ng pagpili at tukso. Ito ang kwento ni Adan at Eva, hindi lamang isang kwento ng pagsuway, kundi isang kwento ng malayang kalooban.
Ang lihim na dialogo ay nagpatuloy sa bawat henerasyon. Ang pagsubok na pinayagan ng Diyos ay nagbunga ng isang serye ng mga hamon na humuhubog sa ating kaluluwa. Ang bawat pagkabigo, bawat pagsisisi, bawat muling pagbangon ay bahagi ng disenyo na ito. Ang tunay na kapangyarihan ng dialogong ito ay hindi lamang sa pagitan ng Diyos at Iblis, kundi sa dialogo na nangyayari dahil loob natin. Ito ang tinig ng pag-asa laban sa tinig ng kawalan ng pag-asa. Ito ang pagpili ng pag-ibig laban sa pagpili ng takot. At sa bawat pagpili, ikaw ay nagbibigay ng sagot sa hamon na inilatad noon pa man. Ipinapakita mo kung sino ay talaga. Ipinapakita mo na ang iyong kaluluwa ay may kakayahang bumangon, magpatawad, at magmahal kahit sa gitna ng pinakamadilim na sitwasyon. Deuteronomio Kabanata 30 talata 11 ay nagsasabing, ang langit at ang lupa ay tinatawag kong mga saksi laban sa inyo sa araw na ito, na inilagay ko sa harapan nyo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay, upang ikaw at ang iyong binhi ay mabuhay. Ang Diyos ay hindi nagbigay ng isang utos ng walang pagpipilian. Siya ay nagbigay ng pagpilian, at inanyayahan tayo na piliin ang buhay. Ito ang kahulugan ng malayang kalooban, isang napakalaking regalong ibinigay sa atin. At dito tayo nakakakita ng isang pattern interrupt, isang paghinto sa nakasanayan nating pag-isip. Hindi tayo biktima. Tayo ay mga bayani sa ating sariling kwento. Ang Diyos ay hindi naglalaro ng isang laro na walang katiyakan ang kalalabasan. Alam niya ang bawat pagsubok, bawat pagkadapa, at alam niya na sa bandang huli, tayo ay mananaig kung pipiliin natin siya. Mayroong isang babae na kilala ko, si Aling Nena. Buong buhay niya, tila ba sunod-sunod ang pagsubok sa kanya. Nawalan ng trabaho, nagkasakit, may utang. Hindi niya maintindihan kung bakit tila ba siya ang laging nakakaranas ng hirap. Sa kanyang pinakamababang punto, nakarinig siya ng isang tinig, hindi literal na tinig, kundi isang malalim na pakiramdam mula sa kanyang puso, na nagsasabing, Nena, kumapit ka lang. Hindi ka nag-iisa. Mayroon akong layunin para sa iyo, na mas dakila kaysa sa mga pagsubok na ito. Hindi niya alam noon, pero ang pakiramdam na iyon ay ang sagot ng Diyos sa lihim na dialogo na nararanasan niya sa kanyang kalooban. Ito ang pagpipilian ng pananampalataya laban sa kawalan ng pag-asa. Pinili niya ang pananampalataya. At dahan-dahan, sa bawat maliit na pagpili ng pag-asa at pananampalataya, nakabangon siya. Nakakita siya ng bagong trabaho, gumaling ang kanyang sakit, at natutunan niyang magbigay sa iba kahit kaunti lang ang meron siya. Ang kwento ni Aling Nena ay hindi naiba sa kwento ng marami sa atin. Ito ay patunay na ang hamon ay hindi para sirain tayo, kundi para ilabas ang pinakamahusay sa atin. Ang dialogong ito sa pagitan ng Diyos at Iblis ay nagpapatuloy sa loob ng bawat tao. Ang Diyos ay patuloy na nag-aanyaya ng pag-ibig at kabutihan, habang si Iblis ay patuloy na naghahasik ng pagdududa at takot. Ang tunay na arena ng laban ay nasa puso ng bawat isa sa atin. Ngunit ang Diyos ay hindi kailanman nag-iwan sa atin ng walang tulong. Binigyan niya tayo ng banal na espiritu, ng karunungan, ng komunidad, at ng pananampalataya. Kaya ano ngayon ang ibig sabihin nito para sa ehi? Paano mo magagamit ang kaalamang ito upang baguhin ang iyong buhay? Una, kilalanin na ang bawat pagdududa, bawat takot, bawat tukso ay hindi isang sign ng iyong kahinaan, kundi isang pagkakataon para sa iyo na ipakita ang iyong lakas. Ang bawat tukso ay isang test. At sa bawat test, mayroon kang pagkakataon na pumasa, na lumago, na maging mas matatag. Ikalawa, alalahanin na ang iyong malayang kalooban ay ang iyong pinakamalaking sandata. Huwag mong ipagkait sa iyong sarili ang karapatang pumili ng kabutihan, ng pag-asa, ng pag-ibig. Huwag mong hayaan ang tinig ng pagdududa na magdikta sa iyong mga desisyon. May kapangyarihan kang sabihin na hindi sa kasamaan at sa kabutihan. Ito ay isang kapangyarihan na ibinigay sa iyo ng Diyos mismo. Ikatlo, hanapin ang Diyos sa lahat ng bagay.
Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng katahimikan, sa gitna ng pagsubok, at maging sa tagumpay. Siya ang iyong kanlungan, ang iyong patnubay, ang iyong lakas. Kapag nakakaramdam ka ng panghihina, lumapit ka sa Kanya. Kapag nararamdaman mong dinadaig ka ng tukso, tumawag ka sa Kanya. Hindi ka niya kailanman iwanan o pababayaan. Ito ay isang pangako na hindi masisira. Ngayon, gusto kong sabihin sa iyo na napakahalaga ng iyong buhay, napakahalaga ng iyong mga desisyon. Ang bawat pagpili mo ay may bigat, may epekto, hindi lamang sa iyo, kundi sa mga nakapaligid sa iyo, at sa mas malaking plano ng Diyos. Hindi ka lamang isang maliit na bahagi ng sansinukob, ikaw ay isang mahalagang bahagi, isang nilikha na ginawa ng pag-ibig at para sa pag-ibig. Ang dialogo na ito, ang lihim na dialogo, ay hindi lamang isang kwento mula sa nakaraan. Ito ay nangyayari ngayon at ikaw ay bahagi nito. Mi cuéntanos comentarios de donde vos est asistindo, si esa mensagem est fazendo sentido para o seu coração. Isso me ajuda muito entender nossa família aqui, criar conteúdos ainda mais transformadores. Mahalaga sa akin ang inyong mga kwento at ang inyong feedback. Ang pinakamalaking pagkakamali na nagagawa natin ay ang isipin na ang ating mga laban ay walang saysay, na ang ating mga pagdurusa ay walang kapararakan. Ang katotohanan ay ang bawat butil ng paghihirap ay maaaring maging perlas ng karunungan kung pipiliin nating tingnan ito sa tamang perspektibo. Ang dialogo sa pagitan ng Diyos at Iblis ay hindi isang laro na ang tao ang talo. Hindi. Ito ay isang serye ng mga pagkakataon para sa tao na ipamalas ang kanyang potensyal, ang kanyang kakayahang magmahal ng walang pasubali, ang kanyang kakayahang manindigan para sa kabutihan. Ang pananampalataya ay hindi ang kawalan ng pagdududa, kundi ang pagpili na magtiwala sa gitna ng pagdududa. Ito ang pagpili na maniwala sa kabutihan ng Diyos, kahit na ang lahat ng nasa paligid mo ay tila ba gumuguho. Ito ang pagpili na bumangon kahit na ang iyong mga paa ay nanghihina. At sa bawat pagpiling ito, ikaw ay nagpapatunay ng iyong halaga, hindi sa Iblis, kundi sa iyong sarili, at higit sa lahat, sa Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay. Isang araw, may isang kaibigan akong dumaan sa matinding depresyon. Pakiramdam niya ay wala siyang silbi, na wala ng pag-asa. Narinig niya ang mga bulong ng kadiliman, mga bulong na nagsasabing magtapos na lang siya. Ngunit sa pinakamadilim na sandali, naaalala niya ang isang panalangin na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Panalangin ng paghiling ng lakas, ng pag-asa, ng gabay. Nang nanalangin siya, tila ba may liwanag na pumasok sa kanyang puso. Hindi agad nawala ang depresyon, hindi agad nawala ang mga bulong, ngunit nabigyan siya ng lakas para labanan ito. Ito ang sagot ng Diyos sa kanyang dialogo sa loob niya. Ang liwanag ng Diyos ay palaging mas malakas kaysa sa anumang kadiliman. Ang Diyos ay hindi lamang nagmamasid. Siya ay aktibong nakikilahok sa ating buhay. Ang banal na espiritu ay narito upang gabayan tayo, upang bigyan tayo ng karunungan, at upang palakasin tayo. Huwag mong isipin na ikaw ay naglalakad ng mag-isa sa laban na ito. Hindi. Mayroon kang pinakamakapangyarihang kakampi, ang may likha ng sansinukob. Kaya't paano mo ngayon isasabuhay ang katotohanan ito? Simulan mo sa maliliit na desisyon araw-araw. Kapag nakaramdam ka ng pagdududa sa sarili, piliin mong alalahanin ang iyong halaga sa Diyos. Kapag nakaramdam ka ng galit, piliin mong magpatawad. Kapag nakaramdam ka ng takot, piliin mong magtiwala. Ang bawat maliit na pagpili ay isang pagpapatunay sa Diyos, at isang pagtanggi sa mga bulong ni Iblis. Ang iyong buhay ay isang testimonyo. Ang iyong paglalakbay ay isang kwento ng pagtatagumpay. Huwag mong hayaan ang sinuman, maging ang pinakamadilim na tinig, na sabihin sa iyo na hindi ka sapat. Ikaw ay ginawa sa kanyang wangis, mayroon kang kakayahang magmahal, lumikha, at maging isang ilaw sa mundo. Iyan ang iyong layunin, iyan ang iyong tawag. Ngayon, sa pagtatapos ng ating pag-uusap, gusto kong lumikha tayo ng isang puwang ng kapayapaan at pag-asa sa ating mga puso. Mayroong isang pangako na mas malaki pa sa anumang tukso,
isang pangako ng proteksyon at pagmamahal mula sa Diyos. Tandaan, Jeremias 20:11 ay nagsasabing, sapagkat alam ko ang mga panukala na inilaan ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa kapayapaan at hindi para sa kasamaan, upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Mayroon kang kinabukasan. Mayroon kang pag-asa. Kaya't ibigay natin ang ating mga sarili sa panalangin. O, aming banal na Diyos, Panginoon ng lahat ng nilikha, lumikha ng langit at lupa. Nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang karunungan, sa iyong pag-ibig na walang katapusan, at sa iyong mga plano na mas mataas kaysa sa aming nauunawaan. Sa pagkakataong ito, kinikilala namin ang lihim na dialogo na nagaganap, ang labanan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, at ang aming papel dito. Salamat po Panginoon sa regalong malayang kalooban, na nagbibigay sa amin ng kapangyarihang pumili ng iyong kabutihan at pag-ibig. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataon na kami ay nadapa, sa mga panahong pinakinggan namin ang bulong ng pagdududa at takot. Dalangin namin na punuin mo po ang aming mga puso ng iyong banal na espiritu, upang kami ay magkaroon ng lakas na labanan ang bawat tukso, ng karunungan na makita ang iyong layunin sa bawat pagsubok, at ng pananampalataya na lumakad sa iyong liwanag. Protektahan mo po kami, Panginoon, mula sa lahat ng anyo ng kasamaan. Balutin mo po kami ng iyong pag-ibig at iyong kapangyarihan. Tulungan mo po kaming maunawaan na ang aming buhay ay mayroong napakagandang layunin, isang layunin na ikaw lamang ang nakakaalam, at na kami ay nilikha para sa mga dakilang bagay. Naway ang bawat pagpili namin ay magbigay puri sa iyo, at maging isang patunay ng aming pagmamahal sa iyo. Bigyan mo po kami ng kakayahang magpatawad, magmahal ng walang pasubali, at maging ilaw sa mundong ito. Naway ang aming buhay ay maging isang buhay ng pag-asa, ng inspirasyon, at ng pagbabago. Pakinggan mo po ang aming panalangin, O Diyos, at sagutin mo po kami ayon sa iyong walang hanggang kabutihan. Sa pangalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas, na aming buong pagpapakumbabang idinadalangin. Amen. Mahal kong kaibigan, hindi pa tapos ang iyong kwento. Ang iyong pinakamahusay na bahagi ay paparating pa. Huwag kang susuko. Patuloy kang manalig. Ang iyong potensyal ay napakalaki, at ang Diyos ay may mga dakilang plano para sa iyo. Tandaan mo na ikaw ay mahalaga, ikaw ay may kakayahan, at ikaw ay minamahal ng Diyos. Kung ang mensaheng ito ay nakatulong sa iyo, kung ito ay nagbigay sa iyo ng pag-asa, sana ay mag-subscribe ka sa channel na ito, at ay click mo ang bell icon para lagi kang updated sa aming mga bagong videos na magbibigay sa iyo ng inspirasyon at pagbabago. Ay share mo rin ito sa mga taong sa tingin mo ay nangangailangan din ng mensaheng ito. At huwag kang mag-atubiling mag-iwan ng comment sa ibaba. Gusto kong malaman kung ano ang nararamdaman mo at kung paano ito tumama sa iyong puso. Ang susunod nating pag-uusapan ay kung paano mo ginagamit ang iyong malayang kalooban upang lumikha ng isang buhay na puno ng kagalakan. Huwag mo itong palampasin. Maraming salamat sa iyong oras, at naway pagpalain ka ng Diyos sa lahat ng iyong lakad. Ingat ka palagi.